Kinumpirma ng Department of Transportation at ng Philippine Coast Guard na ngayong taon ay may nakalaan na 2.5 billion pesos para sa pagbili ng isa pang 61 meters na multi-role response vessel, at sinabing bago matapos ang taon, ay kailangan ng maisiguro ang bidding para sa proyekto na ito na nakasaad sa ating saligang batas. Kaya inaasahan na natin na anumang araw mula ngayon, ay mababalitaan na natin ang invitation to bid na ipopost ng Department of Transportation. Ayon sa impormasyon, ang Austal Philippines ay ang siyang preferred builder na gusto ng Philippine Coast Guard. Ang Austal Philippines naman, sa kanyang sarili, ay pinakita sa nakaraang Asian Defense and Security Exhibition, ang kanyang offer design, sa requirement na ito ng Philippine Coast Guard, na 59 meters na multi-role response vessel, na kanilang tinawag na CAP Class PCGMRRV. Ang inyong Philippines defense enthusiasts, ay ayaw ng negative perception kontra sa Austal Philippines o anumang mga local companies natin. Bagkus ay ninanais nating maging partner ng gobyerno ang ganitong mga kumpanya, para sa pagunlad ng ating ekonomiya, at paglikha ng maraming trabaho, para sa mga kapwa natin mga Pilipino. Ngunit sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, sa mga insidente ng pagbangga, pagbuga ng water cannon, at iba pang mga delikadong pagmanyobra ng China Coast Guard at mga militia vessels nito, mas nakakabyutong mga steel hull vessel ang bibilhin, upang makakasurvive sa mga pagbangga ng China. Ang Austal Philippines, ay kilalang espesyalista sa mga aluminum hull vessels, kaya ipinagpalagay natin na ang mga vessel design na kanilang ino-offer para sa ating Philippine Coast Guard, ay mga aluminum hull din ito. Maliban na lang kung babaguhin nila ang hull ng barko mula sa aluminum papunta sa pagiging steel, ay naniniwala tayong hindi po pwede ang aluminum hull design ng Austal Philippines. Mapapansin na ang nag-iisang multi-role response vessels na may aluminum hull ng Philippine Coast Guard, ay ang BRP Gabriela Silang, na may habang 87 meters, ay hindi ito dinideploy ng Philippine Coast Guard, sa mga delikadong mga misyon, tulad ng pag-escort sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal, at kahit na Scarborough Shoal. Ito'y matapos mangyari, ang mga insidente ng pagbangga ng mga barko ng China nitong mga nakaraang buwan, kaya iniiwasan ng Philippine Coast Guard, na i-deploy ang aluminum hull vessel na ito, dahil hindi ito tatagal sa mga pagbangga ng mga barko ng China. Ganun pa man, kung sakaling pipiliin pa rin ng Department of Transportation, ang aluminum hull vessel ng Austal Philippines, asahan na nating hindi ito magagamit sa West Philippine Sea, kundi sa mga ibang bahagi ng bansa lamang ito magagamit, tulad na lamang sa Benham Rise, at sa southern part ng bansa sa Mindanao. Ang Senado, ay sinabing magfa-fund din ng 3 vessels, para pa rin sa Coast Guard, at malaki ang chance, na Austal din ang maaring gagawa sa mga ito, dahil matatandaang ang Austal Philippines, ang siyang hininga ng Design and Request of Information ng Senado, sa pangunguna ni Senator Migs Zubiri noong nakaraang taon, pagkatapos ng deliberation nila sa 2024 budget, para sa pag-construct ng 3 barko na kanilang papyundohan. At heto pa, ang gobyerno ng Australia, ay may nakaambang gagawing assistance sa Pilipinas, na tinatawag nilang Capacity Building Program para sa ating Coast Guard, at nilang mga training at sharing of information ang kanilang ibibigay, kundi magbibigay din sila ng mga barko, na magagamit ng Coast Guard para mapalakas ang kanilang pagbabantay, sa ating mga teritoryo, at malaki ang chance, na ang Austal pa rin ang kukunin ng Australia. Hindi man siguro ganun kalaki ang mga barko na ito, hindi ito kasing laki ng Magbanwa class, ngunit kung may karamihan ang mga barkong ito, ay malaki ang maidagdag nito sa puwersa ng ating Coast Guard, sa West Philippine Sea. Kaya sayang, kung ito ay mga aluminum hull, dahil siguradong iiwas ito sa pag-deploy sa West Philippine Sea, dahil sa banta ng pagbangga ng mga barko ng China, bagkus ay gagamitin lamang ito, sa ibang bahagi ng ating bansa. Kaya naman, para sa atin, ay mas nakakabuti na ibigay ito sa iba pa nating mga local shipbuilder, na gumagamit ng mga bakal na barko, at hindi aluminum. Ganun pa man, walang maging problema kung ang Austal Philippines, ay steel hull vessel ang ededesinyo, at hindi aluminum hull ang kanilang gagawin, kundi ay purong bakal. Ayon sa ating pagsasaliksik, bagamat iilan lamang, ngunit may mga produkto na ring nagawa ang Austal Philippines na may steel hull,
tulad na lamang ng isang 110-meter steel-hulled commercial vessel, na napirmahan nila ang kontrata noong 2022 sa isang private company, na nangangahulugang kahit expertise nila ang aluminum hull, ay meron din silang mga produkto para sa steel hull. Kaya dapat ay maging maingat ang ating Senado at ang ating gobyerno, sa pagbigay ng specifications, na kailangang bakal na barko ang bibilhin sa Austal Philippines, at hindi yung kanilang expertise na aluminum hull. Matatanda ang sinabi ng Austal Philippines, na naniniwala silang kayang-kaya nilang gagawin ang anumang disenyo na gusto ng Philippine Coast Guard, at kahit ano pang capability ang nais nito sa kanilang mga barko.